Magandang gabi, ako si Wedge Kujamat. Sama-sama nating tutukan ang magagalaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, duwag pa rin Senador Raffy Tulfo. May bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Kontratistang si Curly Discaya pinaaresto na kaugnay ng kasong malversation sa flood control scandal. Diplomatic at tourist visas ni dating House Speaker Martin Romualdez binawi ng Estados Unidos. At hirit na hospital arrest ni Manuel Bonoan approve sa Sandigan Bayan. Senador Jinggoy Estrada kagaya rin. Duwag pa rin siya. Yan ang pasaring ni Senador Raffy Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano na aniyay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang kapatid naman niyang si Senator Erwin Tulfo ihahabla mga dati umanong Marines na sumipot sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal. Yan ang politiko update ng ating BNC anchor na si Pinky Webb. Press conference naman siguro para hindi naman sila sumamanlog. Ganito inilarawan ni Senator Raffy Tulfo sa On Point ng Bilyonaryo News Channel ang ginawang flood control probe ni na Senador Alan Peter Cayetano nitong Huwebes. Baka sabihin, unparliamentary naman itong ginagawa ko, calling them bogus when in fact they're still senators. Sa anyay press conference, dinawit ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo sa kickback scheme. I talked to Erwin about that and dinina niya, as a matter of fact, sabi niya, magdidemanda raw siya. Kasi it's a total lie. Sabi ko, paano nalaman yung bahay mo? Sabi ko, nandun yung sinabi yung bahay mo, Green Hills. Sabi niya, kuya, kung matatandaan mo, there was one time na nag-viral siya dahil meron siyang nakasagutan na taga-homeowners association ata yun. Doon nalaman na Green Hills siya. So, madali na maidudugtong-dugtong yun. Sabi niya, definitely I'll file a libel suit. Sangkot din umano si Senator Erwin sa human trafficking. Sabi ni Erwin, kuya, character assassination na yan. Pero tumatawa siya, tawa ng tawa siya. Sabi niya, pati iba naman ikaw, maniniwala ka dyan? Sabi ko, hindi. Natatawa nga ako dahil tinatanong kita. Sabi niya, kala ko ba pinag-uusapan, flood control, bakit pati yan? Kung ano, tinahitay na, dinugtugtugtungan, baka bukas yan, pinatay ko si Rizal. Sabi niya. Iginiit din ni Tulfo na nananatiling acting Senate President si Senador Win Gatchalian at legal ang kanilang pagpapalit liderato noong Miyerkules. Now, kami ay ni-recognize ng House of Representatives. Ni-recognize kami ng Executive. And then meron tayong jurisprudence na tumutugma doon sa ginawa namin, yung Supreme Court. Para kay Tulfo, hindi lang talaga marunong tumanggap ng pagkatalo si Cayetano. Kasi pag tinanggap niya, pagkatalo niya, so hindi na siya si Alan Peter Cayetano. Muli ring tinawag ng senador si Cayetano na duwag. Kasi the reason why I said that, dahil palagi na lang siya sa Facebook. At kung meron, sabi ko, meron kang issue against us or against anybody, mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot. Sa kabila nito, welcome daw si Cayetano na sumali sa kanilang grupo. Ngayon pwede na pati si Alan, pwede na. Ay, hindi na siya steady doon. Huwag na steady, pwede na siyang hawak na niyang bit. Una nang sumali sa Gatchalian Block si Senador Chis Escudero. On that day, yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigla kami lahat. All the very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung mga, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Inimbitahan daw nila si Escudero sa kanilang block matapos mapansing discontented at disgruntled ang dating SP. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing. Pinag-isipan anya ng senador at kinonsulta ang pamilya nito. Pero sa huli, hindi raw nagtatanim ng galit si Escudero at gusto niyang maging kaibigan ng lahat. Pinky Webb, Bilyonaryo News Channel.
Kinansela na ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visas ni dating House Speaker Martin Romualdez kasabay ng kanyang kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal. Sa paunang ulat ng Bilyonaryo News Channel, kinumpirma ng isang mataas na opisyal na binawi ang mga visa na valid sana hanggang 2027. Ipinabatid na rin daw ang desisyon sa Ombudsman at DOJ. Nauna rito ang di pagpayag ng Sandigan Bayan sa hiling ni Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order dahil itinuturing siyang flight risk. Pinaaresto na si Curly Discaya matapos maglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court ng Malolos, Bulacan laban sa kanya. Kasama rin ang kanyang asawang si Sara Discaya at iba pang akusado kaugnayan ng umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan na nasa halos 54 million pesos. Nakasaad sa warrant na kinakasuhan sila ng malversation of public funds or property through falsification of public documents, kasong may kaugnayan sa revised penal code. Walang piyansa ang inirekomenda para sa kasong malversation. Ito ang kauna-unahang kasong isinampa laban kay Curly Discaya kaugnay ng flood control scandal habang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang kanyang asawang si Sara. Si Curly ay nananatili sa Senate premises matapos ipadetain doon ng Senate Blue Ribbon Committee at ilang beses na rin naging issue ang kanyang kalusugan. Kasama riyan ang hinaing niya sa frozen shoulder na nahantong sa isang medical procedure kamakailan. Nagsumiti na ng counter-affidavit si Senator Rodante Marcoleta sa tanggapan ng Ombudsman kaugnay ng paratang na hindi niya idineklara ang umano'y 75 milyong pisong donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nauna na ritong inirekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman sa Luzon ang pagsasampa ng mga kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Kaugnay ito ng umano'y hindi pag-uulat ng mga donasyon mula sa dating kongresistang si Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Veray. Sa pamamagitan ng kanyang counter-affidavit, naasahang ilalahad ni Marcoleta ang kanyang panig at depensa sa mga paratang. Aprobado ng Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Senador Jinggoy Estrada naman, balak ding humiling ng kaparehong mosyon. Kapwa sila nahaharap sa plunder at graft cases. Kaugnay ng flood control scandal. Yan ang Politico Update ni John Manalo. Partially granted ang hiling na hospital arrest ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court 5th Division ngayong araw, pinapayagan itong manatili sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City si Bonoan, kung saan mapapasailalim siya sa kustodiya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. June 1, inihain ni Bonoan ang mosyon para payagan siyang manatili sa isang pribadong ospital sa Pasig City. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, advanced anya ang mga pasilidad sa naturang ospital at kinakailangan anya ang mga ito para mabantayan ang mga iniindang karamdaman ng dating kalihim. Sa medical certificate na sinumite ng kampo ni Bonoan, sinabi nitong may iba't ibang sakit na iniinda ang dating kalihim, kabilang ang hypertension, spine pain at prostate cancer. Pero giit ng prosekusyon, purely speculative lang ang pahayag ng kampo ni Bonoan na kulang sa specialized equipment ang mga malalapit na ospital ng gobyerno. Wala rin daw na pangalan ng government hospital si Bonoan at wala ring ebidensyang kulang ang mga ito sa kagamitan, kaya partially granted lang ang mosyon ni Bonoan. Ipinapasumite naman ng korte sa loob ng 5 araw ang independent medical evaluation ni Bonoan mula sa attending physician ng PNP General Hospital. Agad din anyang ililipat si Bonoan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas sa oras na mailabas ang medical clearance nito mula sa PNP General Hospital. Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na muli nang ililipat sa PNP General Hospital si Bonoan sa oras na lumabas ang medical clearance nito. Nananatili pa kasi sa isang pribadong ospital si Bonoan na sumailalim sa iba't ibang medical procedures. Samantala, maghahain din ng motion for hospital arrest ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay nakakulong na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
But it seems, because of the funding of her doctorates, hindi na kaya yung ganun na. Pag both knees yun, masakit both knees. At yung nakita ko dun sa joint effusion, hindi maliwanag sa akin if both knees may fluid. Kasi nga, as you can see, maski na nakaupo yung Quezon City Jail, nahihirapan ka. Pero yung hospitalized mo pa rin. Parang you could consider it as potential pain management issue. Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na may iniindang osteoarthritis sa parehong tuhod ang senador. Para sa Political Nightly, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Sakali raw na salungat ang magiging posisyon ng dalawang paksyon ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara, ang direktiba raw ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pakikinggan ng House Prosecutors. Narito ang political update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Maging ang House Prosecution Panel, kinilala ang leadership ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon yan kay Lead House Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Paliwanag niya, nakaayon ang kanilang desisyon sa kung ano ang posisyon ng liderato ng Kamara. Mismong si House Speaker Bojo D ang kumilala sa pamumuno ni Gatchalian. Anya, kinikilala ng buong Kamara ang pagkakatalaga kay Gatchalian bilang Acting Senate President. Pagdating naman sa napipintong impeachment trial ni VP Sara, tanging manifestation na lang daw ang susumite ng prosekusyon at hindi nasagot sa naging response ng bise sa writ of summons ng impeachment court. Wala naman daw kasi silang sasagutin dahil hindi naman kinontra ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Katawa-tawa raw para kay Senator Ping Lacson ang tila pamimilit ni Senator Alan Peter Cayetano na maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Lacson, detached from reality na si Cayetano. Dapat na raw siyang makinig sa mga nagsabing legal ang nangyaring kudita noong Miyerkules na suportado mismo ng Malacanang, Kamara at iba pang legal professionals. Sa pamamagitan din daw ng Senate Resolution 430, pinapayagan ng isang senador na nahalal by majority votes na magsilbing presiding officer ng impeachment court. Hindi mapipigilan ng kasinungalingan ang paglilitis kay VP Sara. Yan ang hirit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos siyang madawid sa mga paratang ng ilang nagpakilalang dating Marines sa pagdinig ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Isa si Ridon sa mga pinangalanan sa pagdinig bilang umano'y nakatanggap ng mga maletang may lamang pera na iniuugnay sa mga pinaghihinalaang kickback sa flood control projects. Kasinungalingan daw ang testimonya ni Jolie Cadiao na nagsabing may naihatid umano sa kanyang maleta dahil hindi pa siya miyembro ng Kamara noong maganap ito. Wala raw anumang gawa-gawang testimonya ang makapipigil sa House Prosecution Panel na ituloy ang paglalahad ng kanilang ebidensya sa nalalapit na impeachment trial ng bise. Si Ridon ay kasalukuyang kasapi ng House Prosecution Panel at nangunguna sa paghawak ng mga isyu kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Makakausap natin ngayong gabi si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kong Terry Ridon, magandang gabi. Si Wedge po ito. Welcome po sa Politico Nightly. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Congressman, itinanggi niyo na po ang mga akusasyon ng mga lumutang na umano'y 18 ex-Marines. Ano ho sa tingin ninyo ang motibo sa likod nito? Well, una ko sa lahat, bago yung pong motibo, maganda pag-usapan. Nakakatawa talaga yung pagdinig na yan kasi yung pong mga ibang napangalanan dun sa affidavit, no? Particular mga senador, doon po sa original February affidavit po nila, hindi mo lang nila mabanggit-banggit kahapon doon sa pagdinig, ano? So, yun doon pa lang ho yung kredibilidad mismo nung testimonya po nung mga 18 Marines. Talagang wasak na po yun. Pero kung motibo po ang pag-uusapan, malinaw naman ho para wasakin po yung kredibilidad nung pong House Prosecution Panel. Matatandaan ho natin, never hong nailagay po yung pangalan ko sa kahit anong listahan. Kahit yung pong February affidavit po ng 18 Marines. No? Pero talagang siningi ito nila kahapon para wasakin po yung kredibilidad
ng pong prosecution team. Pero katulad ng sabi ko, walang makakapigil sa trial po na ito. Kahit ilabas na po nila lahat ng maleta, tuloy po yung paglilitis ng ating pong pangalawang Pangulo. Meron ho ba kayong ideya, Kong Ridon, kung sino ang nasa likod nitong pagdawit ng inyong pangalan? Well, nakikita naman natin mga supporters po ni Vice President Sara Duterte, no? Yung pong mga primaryang mga talaga po nga nasa likod, no, ng 18 Marines. So, sila ho yun. Wala hong iba. Hindi na natin kailangan pangalanan dahil nakikita naman ho natin sila sa TV, parang inaalok pa nga ng pera. Yung pong ibang mga Marines, no, para ho magsalita. So, Pero- ayan ho yun. Mga kasama po ng ating po nga pangalawang Pangulo. Pero kung Terry, kung may mapapangalanan kayong individual, sino sa tingin niyo ho yun? Hindi. Tingin ko di naman na kailangan pangalanan. Kitang-kita naman kung sino yung mga kasabwat ng 18 Marines. So, bahala na ho yung publiko. Kilala na ho yung mga kasinungalingan tsaka yung propaganda war, no, na pinagagawa po ng mga amo ng 18 Marines. Magkakaso ho ba kayo dito sa 18 Marines? Hindi na ho siguro kailangan. Yung mga kasama ho namin, nagkaso na ng libelo. Pero ano po yun, pagka ho nagkaso, parang pinansin pa ho natin yung po nga mga kasinungalingan po ng 18 Marines. So, pag-isipan ho natin. Pero sa kasalukuyan, tingin ko dapat i-de-platform na lang ho itong 18 ex-Marines po na ito. Pero kung sakaling magkakaroon ng investigasyon para humalinis ang inyong pangalan, Kong Ridon, sasang-ayon po ba kayo, papayag ho ba kayo na maimbestigahan din po kayo? Alam po ninyo, wala naman ho nadungisang pangalan kasi hindi naman ho totoo. Hindi ba? So hindi ho kailangan ng iba pang pagdinig dyan po sa bagay. Actually, maganda, magpakita sila dyan sa Monday Blue Ribbon Committee hearing po ni Senator Erwin Tulfo. Magsalita ho sila, ulit-ulitin ho nila lahat ng kasinungalingan doon. Tignan ho natin. Kasi under oath na ho yan . So imbis na libel lang ho yung mga kaso, malamang perjury din po yung pwede ikaso sa kanila. Kayo po, sisipot po ba kayo? Naimbitahan din po ba kayo, Kong? Hindi na ho kailangan. Alam po ninyo, focus ho yung mga prosecution panel doon po sa impeachment proceedings. Hindi ho namin papayagan na i-drag ho kami dito sa Sarsuela at kwento-kwento na ito. Ito pong 18 Marines, saka mga kasabat po niya. Speaking of the House prosecution panels, nasaan na po kayo ngayon yung inyong pong mga paghahanda, Kong Ridon? Inaantay na lang ho namin actually trial date ng July 6, no? So handang-handa na ho kami. So nagpa-practice na lang ho kami sa mock trials at yan na lang po yung inaantay namin. Pero kung magsimula ho bukas yung trial proper, handa naman ho kami maglatag na ebidensya. Doon po sa mga nakatoka sa inyo, doon po sa articles of impeachment, meron na po ba kayong mga, kumbaga may mga bala o pasabog na ho ba kayong inihahanda para talagang masiguro na makukumbinsi yung mga senator judges na kumbaga pumabor doon po sa impeachment ng pangalawang Pangulo? Wala naman ng bagong bala . Ang meron ho, kanyon. Yung pong AMLC report po, 6.7 billion yung pinag-uusapan doon. Ang daming maleta nun. Hindi ba? Pagka yan po yung pag-uusapan ho natin. So, yan ho. Sa totoo lang, i-restate lang ho namin yung mga findings ng House Justice Committee, particularly po yung MLC report, yung inflows, outflows ng atin pong pangalang Pangulo at ng kanya pong asawa. So, pagka binilang ho ng mga kababayan ho natin yun, tingin ko libo-libong maleta ko yung pinag-uusapan natin doon. So, ibig sabihin, ang totoong maraming maleta, hindi po ito mga pinagtuturo ng 18 Marines. Baka yung pangalawang Pangulo pa mismo. Mas confident na ho ba kayo ngayon sa liderato ng Senado, Kong Ridon? Ang totoo naman ho, handa ho kaming humanap sa kahit ano pong liderato ng Senado. No? So, sila naman pa din po yung senator judges na harapin po namin. So, ilalatag ho namin yung ebidensya sa kanila pong lahat para makuha po yung 16 votes to convict the Vice President. Sang-ayon ho ba kayo doon sa pinapanukala na posibleng magsagawa daw ng special session para humaayos itong mga paksyon ngayon sa Senado? Kaya sama rin ho ba kayo dyan sa House of Representatives kung sakaling biglang magpatawag po ng special session? Nagkaroon po ng special session, kasama naman po talaga yung House. Pero sa bahagi naman ho namin, wala naman kailangan bagong gawin. So, yung po nga Senado po, sila po yung magpapasya kung ano po yung gagawin naman ho nila pagka nagkaroon po ng special session. And so far, sabi nyo nga kanina, hinihintay nyo na lang yung mismong trial proper. Ano pa ho yung mga preparasyon na ginagawa ninyo ngayon, Kong Ridon? Well, ngayon ho, inaantay lang ho namin yung
submission ng pong manifestation ho namin doon sa non-answer ng ating pong pangalawang Pangulo, hindi ho kami nag-submit ng reply kundi manifestation. Kasi nga, dahil wala naman hong laman yung sinabi po ng pangalawang Pangulo, we did not deem it proper to file an actual reply. Yung hong pangalawang araw na hindi sumipot ang majority block sa Senado, sumipot po doon si Attorney Michael Poa at may mga bit-bit na mga maleta. Ito daw po yung mga ebidensyang ipipresenta daw po ng defense. Ano ho reaksyon ninyo dito, Kong Ridon? Wala na ebidensya ron. Yung answer nga nila, sabi namin non-answer eh. Kasi halos inulit-ulit lang ho nila yung sagot ho nila doon sa House Prosecution proceeding. So House Justice Proceedings, ano? So talaga pong yung pong actual result, no, nung pong ganun pong submission, kahit marami hong mga supposedly maleta silang dala, non-reply yung amin pong sagot kasi I don't think it ever deserved a reply. With the current setup and numbers na meron ho sa Senado, Kong Ridon, paano nyo ho masasabing makukonvict talaga ang pangalawang Pangulo? Tingin ko naman on the strength of the evidence, no, mailalatag ho namin na maayos, no, yung pong basis po to convict the Vice President. 16 naman ho yung kailangan eh. Tingin ko makukuha po yung 16. Basta mailatag po na maayos, particularly ito pong unexplained wealth na usapin. Para ma-imagine nila kung gaano karaming maleta yung pong pag-uusapan dun sa inflows, outflows at total transactions po ng mag-asawang Duterte Carpio. Kung sakali hong maunang maabot yung 9 na boto to acquit the Vice President, ano po ang susunod na mga hakbang o plano po na gagawin ng inyo pong panig? Parang di ho ganun yun. Walang ganun pinag-usapan na may maunang 9 na boto. Matatapos po muna yung presentation po ng lahat ng ebidensya, saka po magbobotohan. So, there's nothing in the rules that would say na magkakaroon muna ng botohan ng 9 to acquit. Kundi ito po ay sabay-sabay pong pagboto, whether to convict or to acquit. Kong Ridon, kayo po ba ay may pakikipagpulong o pakikipag-usap sa Malacanang hinggil po dito sa impeachment trial? Wala. Hindi naman ako kasali yung Malacanang eh. Bakit po natin isasali? Yung pong Malacanang sa usapin po na ito. This is an entirely House endeavor, prosecuting the Vice President, and it is an entirely Senate endeavor, setting to trial the Vice President. Paano nyo ho masisiguro, Kong Ridon, na magiging impartial ho yung atin hong mga uupong senator judges dito po sa nalalapit na impeachment trial? Mataas naman ho yung pagtiwala ho natin sa ating pong senator judges. No? Na sa bawat ebidensya na ilalatag po ng prosecution, depensa po na ilalatag po ng ating pong pangalawang Pangulo, titingnan ho nila yun on a evidence per evidence basis. Sang-ayon ho ba kayo na dapat mag-take ng panibagong oath yung mga senator judges dahil po sa bagong liderato ng Senado? Hindi mo kailangan kasi continuing pong impeachment court eh. Yung pong ating Senate impeachment court. So kung nakapag-oath na po sila, tingin ko hindi na ho nila kailangan pong mag-oath muli. Ibang bagay lang po ito kung magbago po yung presiding officer. At tingin ko yan po yung mangyayari pagka ho nagbukas. Dahil essentially nagbago ho yung liderato ng Senado, hindi ba? At mas pabor po ba kayo kay Senator Sherwin kaysa kay Senator Cayetano as the presiding officer? Wala ko kaming pagpapabor kung sino man ho yung presiding officer. Decision naman po yan ng Senado kung sino yung magiging presiding officer po nila. Ano ho mensahe ninyo, Kong Ridon, sa ating pong mga uupong senator judges para po doon sa nalalapit na impeachment trial? Siyempre, ang mahalaga naman po talaga makilatis po nila yung ebidensya at yung pong prosecution, gagawin po namin yung kailangan para mailatag po yung ebidensya ng maayos. Ganon din ho naman dapat sa pagkilatis din po nila ng ebidensya ng depensa. So, we will leave it to them. Tingin ko naman ho, they will look at all the documents based on their conscience and based on the documents. Maraming salamat, Congressman Terry Ridon, sa pagkakataon. Happy weekend po. Ingat kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Samantala, plano umanong lusubin ng pro-Sara Groups ang Malacanang sa June 12 Independence Day. Ayon sa dating mamamahayag na si Mon Tulfo, nakatanggap daw ang PNP ng intelligence reports na pangungunahan ng isang religious sect at pinag-usapan daw sa isang meeting ang gagawing pagdepensa sa palasyo.
Ayon naman sa PNP, wala itong natatanggap na validated intel tungkol dito. Pero inamin nitong nagkaroon ng meeting ang mga general ngayong araw kasama si DILG Secretary John Vic Remulla. Pagtiyak din ng PNP, lagi itong handa para siguruhin ang kaligtasan ng Malacanang at ng publiko. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi nitong handa ang mga otoridad laban sa tinatawag nitong mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi para magkapit-tuko, mga dating Senate President nagsalita na rin sa Senate gridlock. At makukuha pa sa konsensya hanggang 2 senador mula Cayetano Black tatalon umano sa paksyon ni Senator Win Gatchalian. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, susunod yan sa Politico Nightly. Pinayuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagtapos ng abogasya na manatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo at pahalagahan ng integridad na aniyay tunay na sukatan ng isang mabuting abogado. Sa kanyang talumpati sa mga graduate ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City, binigyang diin ng Pangulo na hindi lamang panalo sa mga kaso o matataas na posisyon ang batayan ng tagumpay sa propesyon. Mas mahalaga raw ang tiwalang ibinibigay ng tao, ang pagiging makatarungan sa pagganap ng tungkulin at ang pagpapakita ng integridad kahit walang nakatingin. Beyond intelligence or eloquence, it is character. And if character is a true measure of a lawyer, then it cannot be left to chance. It must be formed, nurtured, and demanded of those who serve. Ipinaalala rin ni PBBM ang responsibilidad ng mga abogado na ipaglaban ang karapatan ng mga mahihirap at tiyaking hindi sila naiiwang walang proteksyon dahil lamang sa kakulangan sa yaman, impluwensya o kapangyarihan. This administration recognizes that the strength of our justice system depends greatly on the quality of those who will serve within it. And that is why we continue to improve the field by investing in education and institutional reform. Kasabay nito, pinasinayaan din ni PBBM ang bagong 4 na palapag na gusali ng College of Law ng Pamantasan na may mga silid-aralan, moot courts, review rooms at iba pang pasilidad para sa mga mag-aaral ng batas. Nakita raw si Senador Bato de la Rosa sa isang yate papunta sa isang probinsya pero nag-iingat ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagberipika ng mga ulat na ito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi pa nakukumpirma ang impormasyong nakasakay umano ang senador sa isang luxury yacht patungong Batangas patapos siyang lihim na umalis sa Senate Complex noong madaling araw ng May 14. Posibleng isa lang daw ito sa mga impormasyong sinasadyang ipakalat para iligaw ang mga otoridad. Lumutang ang issue matapos kumalat ang mga chismis na namataan umano si De La Rosa sakay ng isang yate na papalayo sa Metro Manila. Patuloy lang ang manhunt ng mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng senador na nahaharap sa isang ICC warrant kaugnay ng papel nito sa kampanya kontra droga. Kumpiyansa si Senador Erwin Tulfo na 1 hanggang 2 senador pa ang tatalon sa Gatchalian Block mula sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi raw nila kailangang mangumbinse dahil konsensya ang kalaban ng dati umanong majority. Narito ang politiko update ni Hannah T. Ipapalipat na lang daw ni Senator Loren Legarda ang isa sa mga miyembro ng kanilang 11-member group na nakilala bilang Cayetano Block. Sa gitna ng pagdinig ng nagpakilalang 18 ex-Marines, naispatan si Legarda na kausap si DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay nito. Ipapalipat ko isa sa hanay para i-cross na sila. Okay. Tapos magpuntahan. Hindi ka na siya. Okay. Sounds better. May gridlock kasi ngayon sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at Win Gatchalian matapos ideklara ang 12 na quorum sa Senate session nitong Miyerkules. Doon, idineklara rin bakante ang posisyon ni Cayetano na Senate President habang acting SP na si Gatchalian. Naninindigan hanggang sa ngayon ang dalawang kampo na pareho silang lehitimo.
Kinilala na ng palasyo at kamara ang bagong liderato sa Senado. Pero sabi ng Cayetano Camp, hindi ito naaayon sa batas. Kailangan ng 13 votes para makaboto ng SP. Ani Senator Erwin Tulfo kay Legarda, hindi na raw niya kailangang mag-abala pang magpalipat ng senador sa new majority bloc. I think isa-dalawa po sa inyo ang tatawid po because naisip-isip po nila mali po yung ginagawa nila sa hindi pagpasok and yet pinapasweldohan po ng taong bayan. Nakakahiya yun, Senadora, di po ba? Una nang nakisapi si Senator Cheese Escudero na naging ugat ng pagwawakas ng boycott at 2 araw na kawalan ng sesyon dahil hindi pumapasok ang kampo ni Legarda. Ayon sa informant ng BNC, 1 o 2 pang senador ang maaaring lumipat sa new majority dahil sa konsensya umano. Maaari ring mag-special session ang Kongreso sa gitna ng break ngayong buwan dahil kailangang ipasa ang nakabimbing mga panukalang batas. I need to consult our senators first. No? Kailangan natin makonsult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Ani Gatchalian, sakaling matuloy ang special session, kailangang sulitin ito para sa kapakanan ng publiko. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionario News Channel. Nagsalita na rin ang mga dating Senate President sa gitna ng gridlock sa Senado. Giit ni na dating Senate President Coco Pimentel, Mig Subiri, Tito Soto at Franklin Drilon, patid nila na ang pangunahing tungkulin ng SP ay hindi kumapit sa posisyon, kundi iwan ang institusyon ng mas matibay kaysa una niyang pinanghawakan. Nanawagan din sila sa mga senador, anuman ang partido, na magsalita laban sa mga nagpapahina sa Senado bilang institusyon. Kasabay nito, umaasa silang maayos ang sitwasyon ng ayon sa batas dahil anila hindi dapat nararanasan ng bansa ang unstable na Senado sa gitna ng iba pang problema sa ekonomiya. Tampak ngayon ang basurang harap ng opisina ng DENR Region 11 matapos itong suspindihin ang operasyon ng gumuhong landfill sa Davao City. Itinanggi naman ng ahensya na utos umano ni PBBM na itigil ang garbage collection sa lugar. Narito ang Politico Update ni Jilce Bandala. Dalawa ang naiulat na namatay sa pagguho ng Davao City Sanitary Landfill. Kaya pinaimbestigahan ito ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Nakita natin na sunod-sunod ang mga pagguho ng landfills sa Pilipinas. Nandiyan yung sa Binaliw, Cebu, Rodriguez Rizal at ngayon dito naman sa Davao. Dito po sa Davao, 2 po ang namatay. Dahil sa trahedya, suspendido ang operasyon ng landfill. Kaya naman, apektado ang garbage collection at disposal sa lungsod. DENR ang sinisisi ngayon ni Mayor Baste Duterte. At sa isang pahayag, nagtalaga siya ng karagdagang garbage collection points at isinama niya rito ang DENR Region 11. Ang resulta, tambak na nagkalat at basura sa labas ng opisina. Pero buwelta ng DENR, araw-araw naman itong nakikipag-ugnayan sa LGU bago pa man ang pagguho ng landfill. Kabilang daw sa mga itinalaga na hakbang ang temporary disposal coordinations sa mga karatig bayan tulad ng Santa Cruz at Panabu, pagpapabilis ng new sanitary landfill development at ang pansamantalang pagtatambak ng basura sa existing landfill alinsunod sa patakaran ng DENR. Nanindigan din ng ahensya na bubuksan muli ang gumuhong landfill sa oras na makumpleto na ng LGU ang lahat na kinakailangang safety at engineering interventions. Habang nagbabangayan ang magkabilang panig at risk naman ang mga residente sa gitna ng garbage crisis. Para sa Politico Nightly, Jill Sebandal, Billionaire News Channel. Dismayado ang aktor na si Leo Martinez sa mga nangyayari sa Senado. Sa panayam ng memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Martinez na mas kilala bilang si Congressman Manhik Manaog na puro panlilin lang ang ginagawa ng mga senador. Pagsampa noong impeachment complaint, doon nagsimula ang drama, ang comedy, ang panluloko, yung mga paputukan sa Senado na wala naman nagpaputok, di sila. At tapos sabi ko nga, second emotion pa yung kapatid
ng leader ng 13, hindi ko sinabing Judas, pero yung leader na yung kapatid, nag-second emotion pa nung kanyang napakapangit at saka hindi ka panipaniwalang pag-iyak. Nang tanungin kung may balak ba siyang tumakbo bilang senador, ito ang kanyang tugon. Ayaw ko may sumpa sa taong bayan ng mga senador na yan. Lalo na yung 13 majority. Na tinawag ko nga kalaban namin yon. Sabi ko nga ako congressman from the Lakastama Party, ay yung mga iyon naman ay Lakastanga Party. Looking ka ba for new opportunities? Uy, hiring ang International Criminal Court ng Tagalog at Cebuano o Bisaya interpreters para sa paglilitis kay FPRRD. Ayon sa ICC, may net annual salary ang para-professional interpreter na halos 4 million pesos, habang higit 5 million pesos naman para sa associate court interpreter. Batay sa job posting, trabaho ng sinumang matatanggap sa posisyon ang interpretation at translation services para sa court proceedings, mga investigasyon at panayam sa mga testigo. Posible rin siyang i-assign remotely o sa ICC court mismo sa The Hague, Netherlands, sa gitna ng paghahanda sa trial ni PRRD sa kasong crimes against humanity. As a biker himself, isinusulong ni Senator J.V. Ejercito ang mga bike-friendly na kalsada para sa lahat. Noong Hunyo 3 na World Bicycle Day, ipinanawagan niyang dapat ligtas ang mga kalsada para sa cyclists. Kilala si Ejercito sa minsan na niyang pagbabike papunta sa Senado. Bukod sa pampahealthy ang pagbibisikleta, tipid-tip din daw ito para sa mga commuter sa gitna ng krisis sa langis. Local stories naman tayo sa pagbabalik ng Politiko Night. Sa ating politiko lokal, sa Pateros, parang nagbalik high school ang mga lolo at lola ng Pateros sa isinagawang second quarter Senior Citizens Full Moon Festival 2026. May temang Back to School, Golden Years, High School Cheers. Muling binuhay ng mga nakatatanda ang kanilang mga alaala ng kabataan sa pamamagitan ng masasayang aktibidad, tawanan at samahan. Ayon kay Mayor Gerald Herman, naging pagkakataon ito upang bigyang pugay ang mahalagang ambag ng mga senior citizens sa komunidad, habang ipinapakita na ang edad hindi hadlang sa paglikha ng bagong alaala at pagkakaroon ng masayang karanasan. Isang gabi ng nostalgia, kasiyahan at pagkakaisa para sa mga batikang estudyante ng buhay. Sa Makati, happy rin ang mga senior citizen. Yan ay matapos silang tumanggap ng kanilang mid-year cash incentive. Personal na binisita ni Mayor Nancy Binay ang mga lolo at lola sa mga barangay ng Palanan at Guadalupe Nuevo, kabilang ang pamamahagi ng insentibo sa mga programa ng pamahalaang lungsod na naglalayong magbigay ng karagdagang suporta at pagkilala sa mga lolo at lola ng Makati. Patuloy namang pinatitibay ng Makati ang mga programa para sa kapakanan at kaginhawaan ng mga nakatatanda sa lungsod. Sa Zambales, isang malaking potensyal na pagkukunan ng malinis na enerhiya ang tinalakay sa pagpupulong ng pamahalaang panlalawigan at ng mga opisyal ng Department of Science and Technology. Ayon sa pag-aaral ng DOST, may malaking reserba ng natural o geologic hydrogen sa Nagsasa Cove sa San Antonio at sa barangay Puon Bato sa Botolan. Ayon kay Governor June Ebdane, malaki ang matutulong ng proyekto sa ekonomiya ng lalawigan kung mapapamahalaan ito ng maayos o mapapamahalaan ito ng maayos. Tinatalakay na rin ang pangangailangang makapaghubog ng mga lokal na eksperto
tulad ng mga geologists upang maging handa ang probinsya sakaling maisakatuparan ang mga kaugnay na proyekto sa hinaharap. Patuloy namang nagsasagawa ng pag-aaral ang DOST upang masuri ang posibleng benepisyo ng hydrogen bilang malinis at alternatibong pinagkukunan ng enerhiya para sa bansa. Lipat tayo sa biliran, binigyang parangal ang mga overseas Filipino workers sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day 2026. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor Rogelio Espina ang mahalagang papel ng mga OFW bilang mga makabagong bayani na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay at sa bansa. Ipinahayag din ng gobernador ang patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan, skills development at iba pang serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga migrant workers. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga kinatawan ng OWA bilang pagkilala sa malaking ambag ng mga OFW sa pag-unlad ng bansa. Sa Cotabato naman, patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ang suporta nito sa mga magsasaka sa pamamagitan ng malawakang pamamahagi ng mga agricultural farm inputs. Pinangunahan ni Governor Lala Talino Mendoza ang pamamahagi ng mga binhi, pataba at iba pang kagamitang pangsaka na sa mahigit 9,000 magsasaka na nagkakahalaga ng 17.45 million pesos. Kabilang sa ipinagkaloobang libo-libong sako ng corn seeds, complete fertilizers, foliar fertilizers at pakete ng vegetable seeds. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon ng mga pananim, mapababa ang gastusin ng mga magsasaka, mapalakas ang food security at madagdagan ang kanilang kita. Naasahan din na makatutulong ang mga interbensyong ito upang makabangon ng mga magsasaka mula sa epekto ng mga peste, sakit ng pananim at iba pang hamon sa agrikultura. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Political Night. Oras na para sa ating Politihu. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong mambabatas na sentro ng usapan matapos umanong magpatayo ng mamahaling resort. Ayon sa ating Polybird, imbes na magpaka-low profile sa gitna ng mga isyong kinaharap ng ilang politiko noong nakaraang taon, tuloy-tuloy daw ang pagpapagawa ng nasabing luxury property sa kanyang baluarte. Sinasabing kompleto ito sa mga high-end na pasilidad at idinisenyo upang magmukhang isang eksklusibong destinasyon para sa mga may datong. Mas lalong uminit ang usap-usapan dahil iniuugnay ang mamabata sa mga paratang ng pagkuha ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Ngayon, sa pagpapatuloy ng mga investigasyon sa mga malalaking proyekto ng pamahalaan, may mga nagtatanong kung meron bang mas malalim na kwento sa likod ng resort na ito. Ang clue, ang politikong ito, may letter L sa apelido. L as in nakakaluwag-luwag. Sana all nakakaluwag-luwag. Bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Layag na layag umano ang pag-ship ng netizens sa sweet moments ni na Senator Win Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Paano ba naman kasi pinagtahi-tahi ng mga fans ng dalawa ang mga pagkakataon na naispatan si Senator Win? Ayun sa pag-aalaga at pagtatanggol kay Senator Risa. Comment naman ng netizen na para bang me at di ang tawagan. Ang isa naman sinabing parang bagay ang dalawa. Diba, sa gitna ng Senateflix drama, may love team rin anilang nabubuo. Pwede. Samantala, mukhang hindi naman makakagraduate si Senator Pia Cayetano sa walang katapusang Senate memes. Yan ay dahil may panibagong paandar na naman online. Ginamit kasi ang pagod photo ni Senator Pia dahil sa paggamit ng hagdan bilang before magkape look ng netizens.
At syempre, ang kanyang Hyrox finisher photo kapag nakapag-kape na. Relate naman ang lahat, lalo ng mga coffee lover. Pero syempre, mukhang mas relate ang mga commuter sa edited photo na matensyong tulakan ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Padilla sa Senado. Ayan ha. Paano ba naman kasi inilagay sa siksikan sa MRT tulakan picture nila? Nakakala mo talaga real photo kung saan siksikan sa tren at kailangang makipagtulakan para makababa sa tawang istasyon. Sa dami ng drama, hindi naman nakakalimot maghanap ng comedy ang mga Pinoy sa Senetflix. Ano tawag nila doon? Mandirigma pagka-commuter ka. Matalino talaga Pilipinas sa mga memes. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Happy weekend po sa ating lahat. Ako si Wedge Kujamat. Hanggang sa Lunes, dito sa Politico Nightly.